Merong nagpadala sa atin. Ang ganda, di ba pasabog siya mga sis? Lalo pa yung gaganda mga sis. Hello daw mga kablog, oh. Magkakaroon dito ng glass. So yun yung pinaka-handrail namin dito. I-train na tayo dito sa harapan. O, di ba? Ang ganda niyo. Ito yung pintuan kasi pinto sa pinto magkabanggaan talaga. Mga hindi na plan ng maayos. Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel! So today's another day and another house update! So yun, alam ko excited na kayo mga saswang sa panibagong update natin sa bahay. Pero bago ang lahat, ayan, meron muna tayong i-unbox. Ayan, dahil merong nagpadala sa atin. O yun, gusto mo yun mga seswang. So, ayun, dahil nabanggit ko din, di ba? Kung nanood kayo ng vlog namin kahapon, nabanggit ko doon na may magpapadala sa amin ng mga additional plants. Ayan, which is si Miss A from US. So, ayan, thank you so much, Miss A. Ayan, nagpadala siya ng mga halaman, ayan, para sa ating bagong bahay. Ayan, dahil talaga namang certified plantita ang ate mo. Ayan, si Miss A. So, kaya nagpadala din siya para bongga na. Di ba? Makakadagdag ng ganda and plants sa ating bahay kasi parang for zombie yung nakatray. So, perfect na perfect yan mga sis. Like plants versus zombie. So, anyway mga sis, hindi lang ito. Meron din dito sa baba. Pero ito na muna yung i-unbox natin kasi sakto dumating siya dito sa aming Cafe Mutanza brand. So, ayan. Maraming salamat, Miss A. Ayan, pasabog ka talaga. Talaga namang hindi ka talaga nagpapakabog. Talagang lumalagabog at lumalagablab. Ay, dami sinasabi. So, ayun, bago tayo mag-update sa bahay, mag-ano muna tayo, unbox muna tayo. So, ayan. Madali lang naman siyang i-unbox. Ayan. Ay, ang bilis, oh, di ba? Isang tape lang yun, mga sis. Di na tayo pinahirapan. Kaya naman pala ng isang ganunan lang, eh. Kaya ko din na walang gunting. Cherries, hindi. So, ayan. Ano to? Ah, okay. Ito yung pinaka-ano niya, pot niya. Wow! Ang ganda kulay, pote. Pasabog. Ang ganda, mga sis. Ay! Ang cute! OMG! Thank you so much, Miss A. So, meron na din siyang butas dyan sa gitna. Tapos, pwede mo rin yan siyang takpan. Tapos, pwede mo rin siya maging morning cup. Good morning. Hindi! Para to sa halaman. So, ayun, meron tayo ditong pot. Ayan, ilan yung pot natin dito? 1. And then, meron pang isa. At parang mabigat naman tong isa. Buksan natin. Ay! 3. So, yung isa, maliit. Kaya siya mabigat. Okay. So, ayan, ito yung maliit mga sis. Wait lang. Buksan muna natin itong malaki. Ayan, ang ganda. Perfect na perfect mga sis kasi puti. Dahil ang ating bahay, di ba, meron siyang touch ng puti, ng brown, ng black, and green from our plants. So, di ba, pasabog siya mga sis talaga naman. Oo. Miss A talaga, pasabog. Nag-abala ka pa talaga. Thank you so much. OMG. So, meron kaming mga additional na halaman para sa aming valor. So, dahil ang aming mga USA family, talagang everyday nakatutok sa aming mga upload. So, ayun, ito yung cute. Ito yung pwedeng pang baso. Pwede siyang pang shot glass. Cherries. Hindi ka mag-shot glass dyan. Ayan, so ganyan siya mga seswang. And syempre, hindi lang yan pasok lang. Meron pang mga paganito, sandwich. Ay, bakit puro pagkain ni na ano ka? Ano ka, nagugutom na? Para saan kaya tong isa? Ah, okay. Ito yung pinaka nasa ilalim niya. Para nga naman kapag diniligan mo, hindi maglaste. 'Di ba? Yung kumbaga kapag sa mga kapihan, meron siyang sapin sa ilalim para hindi putik. So, ayan. So, I think ito ay para dito. Ay, malaki. Dito. Ay, okay. Para siya sa pinakamalaki. And then, 3 din siya mga sis. Halos lahat meron. And ito is plano namin ilagay sa ilalim ng stairs. Kasi nga, di ba, nabanggit namin and ilang beses namin sinasabi na yung ilalim ng hagdanan namin is magpapalagay kami doon ng parang pocket garden. So, hindi naman siya sobrang daming halaman kasi syempre, loob na yun ng bahay. Baka naman lamukin na tayo doon. So, yung ibang mga additional na kahit paano hindi lang siya magmukhang plain, hindi lang siya magmukhang
alam mo yun, yung parang empty. So, lalagyan natin siya ng mga onting mga ano doon, halaman-halaman. Ay, basag! Pero hindi naman na siya halata. Medyo nabasag lang siya. Pero that's okay. Gaganyan mo lang din naman yan siya. Wow, di ba? And then the last one. Kasi nga, syempre, kapag delivery, hindi maiwasang magkaroon ng damage. Ayan! Ang cute! OMG, thank you so much, Miss A. So, hindi lang yan dahil meron din siyang mga halaman, di ba? So, meron tayong mga paganitong paso-paso. Meron tayong mga ilalagay na halaman dyan. Ito. Wow! Sabi ni mo, ito daw yung jade. Hindi ko na alam mga sis, pagkasunod-sunod talaga, bahala na kayo dyan. Comment nyo na lang down below. So parang natatandaan ko yung pinadala ni Miss A is jade plant or money tree and then millionaire. Oh, di ba? Pasabog. Millionaire na talaga tayo dito sa mga halaman natin. Oh. Ayan, ito yung mga pang ilalagay natin dyan. So i-comment nyo down below kung anong mga pangalan. Kailangan dito mauna pag ganon. So pag magko-comment kayo, from here, pag ganon. Pagkasunod-sunod, para alam din natin. Hindi ko alam kung saan dito yung millionaire plant, yung money tree, yung jade plant, yung mga ganyan, di ba? And lalo siyang gaganda mga sis kasi ililipat natin yan dito sa mga maliliit na pot. Di ba? Pili ko ito dito to sa maliit eh. Tapos ito, saan to? Basta kami na lang bahala dyan. So, ito yung mga pandagdag namin na mga halaman para dun sa aming ilalim ng hagdanan. So, ayan, thank you so much, Miss A. Ayun, di ba, kahit nasa malayo ka, talaga naman daman-daman namin ang presence mo. And syempre sa aming mga Team USA family, maraming salamat sa inyo. And see you very soon. As soon as possible. Charas. So, inilikit na natin to kasi dadalhin namin ito sa bahay para maihanda na to doon kapag naglagay na ng ibang mga halaman doon sa aming bahay. Let's go! So ayan mga seswang, finally andito na tayo sa bahay. And ipapakita lang ulit namin yung aming mga halaman dito. So, ayun, hindi pa nga lang kasi naalis. Ay, yung kanin nilalangaw! OMGRR! Majin Buu, kanin pragaba. So, ayan, tignan nyo. Ang ganda. Di ba, pasabog siya mga sis. Lalo pa yung gaganda mga sis kapag naalis tong mga kalot dito. Tapos, meron na tayong pool dyan. Kasi mas lalo natin siyang ma-appreciate dahil sobrang ganda niya as in. So, hindi kami nagsisi na talagang nag-decide kami na daanin na lang sa mga malalaking halaman, yung para matakpan yung mismong palibot namin dito. Kasi nga, hindi na talaga tayo pinayagan na mag-add pa. Kasi kung hindi, mapo-forfeit ang ating construction span. And ay tignan niyo mga sis, ang ganda lang ng pagkakaano nila dito, pagkakaayos ng halaman from matataas, tapos pababa siya ng pababa hanggang dito. Tapos yung pinaka-highlights niya mga sis, yung mga halaman dito. Para siyang katulad nung yung mahal, ano pangalan nun? Talisay plant. Kasi tignan mo, yung green sa loob, tapos yung labas niya, kulay puti. So para siyang variegated. So, ayan, di ba? Ang ganda nyo. So, sarap-sarap pag-pictorial dito mga sis, mag-picture-picture. Kaso nga lang, dito lang kasi nila tinambak tong ibang mga gamit nila. Pero, visualize naman namin yung ganda niya. And lalo kapag tapos na, di ba? Maggabi na, may jilaw na, tapos wala na mga kalat dito. Miming na lang talaga. So, parang ang bawat sulok talaga ng bahay namin dito is ROI namin. Gusto mo yon. And nandito na din yung ibang mga tubo. Ayan, ang mga tubo, mga sis, para to sa mga electrical. Electrical ba to? Ayan, di ko alam basta andyan yung mga tubo, mga sis. And hindi pa nag-uumpisa yung aming mga nagpupul. Kasi nga, di ba, hindi pa tapos yung mga nagpa-plants dito. And dito, mga seswang, ayan, maglalagay ng mga shower dyan. Di ba? Kasi dito nakaligo-ligo ka dyan. And dito is lalagyan na din nila ng halaman. So, actually, yung plants namin dito, yung mga nagla-landscaping is mabilis lang naman sila gumawa. Kasi maglalagay-lagay lang sila ng mga halaman. Kasi yung mga halaman na nilagay nila is parang nakabalot na ng itim. So, meron na din siyang mga lupa. Tapos, ilulubog na lang nila yan dyan. And don't worry, yung mga nilubog naman ng mga halaman dito is hindi naman siya yung katulad ng variegated na kailangan nakapat kasi gumagapang yung kanyang mga ugat. So, yung dito is safe naman siya mga sis. Diba? Unti-unti. Actually,
Kung masasabi namin, ito na lang yung area na medyo hindi pa naayos kasi halos lahat ng palibot dito is okay na. So may mga kulang lang silang kailangang ayusin. And finally din mga sis, dumating na din yung aming mga magaglass dahil in-install na yung aming handrails or railings ng aming hagdanan. So ayan mga seswang dito. Kanina kasi merong glass dito pero tinanggal nila kasi nga iaano pa nila, susukatin pa nila ng maayos. Pero dito mga sis, tignan nyo ang ganda. Wow! Pasabog. Pero bawal pa yung shawak kasi baka naman malaglag, bakal niya. So hindi na namin siya, ay tinabas pala talaga siya. Ganun talaga siya. Pero tignan mo, pwede tayo ganyan-ganyan. Ay. Pero ngayon hindi pa natin siya pwedeng hawakan kasi kakakabit lang nila yan. So medyo hindi pa yan siya matibay. So ngayon na ginagawa na lang nila yung isang side doon na glass din. Gusto mo yun? So ayun mga sesmong, ito yung itsura niya. Ayan, ganyan-ganyan tayo. Hawak ko. O diba? Pasabog. So talagang kapag lahat gumagalaw mga ses, yung pool namin, yung plants namin, yung mga glass is mabilis na lang talaga siyang matapos. So diba? So iwan naman na natin yan para matapos nila kasi baka naiyan sila sa atin. So mag-proceed na tayo sa ibang mga room dito sa ating second floor. So, kaya naman, tara na! And dito mga seswang sa isang bedroom namin, ayan makikita nyo na malinis na yung flooring niya, nalagyan na nila ng grout yung mga tiles. Kaya naman, di ba, parang paglagay-lagay na lang tayo dito ng mga gamit, mga sis, ready to ano na siya, to occupy, ready to ano na talaga siya, turn over. Gusto ba? Yan! Di ba talaga unti-unti na siya natatapos and makikita nyo na malinis na yung area. So, may mga ilang parts lang or area na hindi pa ayos. Kagaya ng glass namin, may mga kulang pa sila dito. Like, hindi pa nila nalalagyan ng ano dito, yung sealant, and yung ibang mga bintana. Pero naka-install na yan sila. Pero siguro may mga inaantay pa sila. Kasi parang ang nangyayari kasi dito, antayan. So katulad ng modular namin, inaantay sila. Yung glass namin, nagantay din. Nagantay din kami sa kanila. Magantay, kailan na lang talaga tayo makalipat dito. Oy, kung puro antay-antay. Diyos ko Lord, tabangi. And dito, mga seswang, meron na ding ibang mga pin lights na mga naka-install pero may papadagdag lang kami kasi nga syempre iba din yung ng style ng mismong namin dito, interior designing. Ayan, so meron tayong mga additional na pailaw dito and di ko alam parang may babaguhin silang ibang area dito eh. And final na mga ses, dito na yung aming bedroom, sa bedroom number 2. So kaya maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment at nag-suggest kung saan maganda ilagay ang ating headboard. O, di ba? Pasabog kayo. So thank you so much. So hindi na tayo doon sa number 1. Option 2 na tayo. Dito na final para yung harap natin, bintana. At pagbukas natin dyan, good morning people! Ganyan. And dito mga sesong magkakaroon ng vanity. Ayan, dahil hindi na natin siya pwedeng isalampak doon sa ating CR dahil sobrang crowded na. Yung dating maluwag, malawak, ngayon masikip na sa sobrang daming pinaglalagay. So kaya dito na lang namin ipalalagay yung aming vanity mirror. So kaya naman mga seswang, tignan natin ang update dito sa isang CR natin. Dito, sabi nila is naka-11 na daw ito. So, hindi pa namin maitatry ngayon dahil parang bago pa lang nila ito nakakabit. So, baka bukas itatry namin and magdadala na din kami ng Holland kasi may mga nagsasabi na dapat daw ang dala namin it's either bola ng table tennis or kaya yung Holland para mas makita at mas madali natin ma-recognize kung saan nga ba papunta ang kanyang drop. So kasi dapat dito siya magda-drop kasi andito yung aming trainer namin. So dapat dito pupunta yung Holland. So bukas yan kasi ngayon bago-bago pa lang at saka hindi kami nakadala mga sis. Pero bukas paghahandaan natin yan. Yun, hindi pa nila malagay-lagay dito yung pinaka-partition glass dahil bago-bago pala sila kakalagay dito. And meron din pala mga seswang nagko-comment sa mga vlog namin. Ayan, dahil lagi namin na sinasabi na nababasa namin lahat ng mga comments nyo, nagre-reply kami. Kaya sobrang thankful and grateful kami sa lahat ng mga nanonood, sumusuporta, nagla-like, at nagko-comment sa aming video. So thank you so much. So may nag-comment na sana daw is pina-sliding window o door na lang namin yung pinaka-glass dito para nga naman spacious
siya tignan. And dahil kasi kapag dito yung pintuan, kasi pinto sa pinto, magkabanggaan talaga. And alam nyo naman, ang glass is sensitive. So pag nabangga siya ng pintuan natin, baka sumabog pa sa muka natin ang mga bubog. So meron din nagsuggest na sana ipa-barn door na lang daw itong aming isang pintuan dito. So hindi na siya possible mga sis kasi may mga nakalagay na, may mga naka-install na. And kung dito mo siya ilalagay, pag ginanon mo yung barn door, matatamaan na yung mismong higaan namin or yung haming headboard. So, hindi na siya possible mga sesong na maging sliding door pa. So, eto na yung pinaka-possible niya. Siguro yung pinaka-sliding na lang dito sa glass. Diba? What do you think? Kasi kung ganun nga naman, mag-aagawan sila. Eh, paano pag bigla ang sabay nagbukas? Sabog yan, di ba? Ganon. So, yun kasi yung mga hindi na plan ng maayos ng aming contractor. Hindi rin namin alam kasi may mga ibang part din na parang, alam mo yun, hindi siya possible pero naging possible dahil parang pinilit. Ganon pa man, ayun sana magawa ng paraan at sana ma-execute ng maayos yung aming mga pintuan at yung mga glass and sana hindi siya takaw accident kasi syempre kami yung titira dito, di ba? So yun guys, kaya ang mangyayari, yung magiging pinto pa rin niya ay dito pa rin sa side. And then, hindi kasi siya po pwede dito talaga. Kasi pag once na pinabago namin guys, yung mismong layout ng pintuan, ay lahat ng glass na nandito na nakakabit na ay mababago. Kumbaga kasi, kung kami guys ay sa design nagbe-base, sila din ay sa mismong render design nagbe-base. Kaso nga lang, ang pinaka-original talaga ay dito sa side, which is katabi ng pinto. And pag pinabago namin siya, may additional cost na siya. Kumbaga, isang buong shower enclosure ang mangyayari na papalitan. Kasi nga naman, andyan na yung mga glass and at the same time, na layout na mismo yung pintuan. And just in case kasi na sliding yung ipapagawa namin ay hindi na rin siya possible. And ayaw din namin, baka kasi kalaunan, pag yung sliding, syempre may mga mechanism yun, ay masira agad. So, kaya we opt na gumamit ng sliding dito sa shower enclosure. Dahil nga, baka kalaunan ay hindi siya, maano yung mga mechanism niya sa ilalim since nababasa-basa siya. And napansin ko lang dito guys, ganyan yung nila, nakaangat. So, I think tama talaga to na iaangat talaga nila dapat talaga. 'Di ba? So, para at least nakaklebe talaga yung magiging tubig niya papunta dun sa may drain. Kasi may nag-comment din na kahit hindi naman dapat talaga sobrang klebeng-klebe yan, pero kasi dapat talaga nakaklebe, na-consider talaga yung mga ganong aspects, lalo sa mga bathroom, kasi isa yan sa mga non-negotiable na dapat ay maayos yung pagkakaklebe niya. Kasi kahit sa bahay ng kapitbahay namin na pinuntahan ay klebe talaga siya. Yun talaga yung unang tinanong or kinonsern nila kung nakaklebe ba yung mga CR natin or yung mga toilet and bath. Kaya naman, ayun, hopefully okay na siya pag tinest natin ng Jolen. Kasi hindi kami makahanap ng Jolen guys dahil sa SM, isang buong plastic ata ang dapat bilhin. So siguro pagka nag-start na maglagay ng mga artificial pebbles dun sa may baba ay dun na kami bibili. Sabay na lang din. And dito guys, may concern din ako. Ayan. So ito yung canopy namin guys sa may baba. So nagmamark na siya ng ganyan. Although ito daw ay fiber cement. Yun lang talaga yung pinaka-major concerning ko. Siyempre kalaunan, magmamarka talaga ng ganito yan. Diba kahit sabihin mong may pintura or may bubong, still, baka hindi tumagal talaga yung ganyan. Pero kasi ang treatment daw nila ay maglalagay pa ng bubong. So, abangan natin kasi parang almost 2 weeks kong pabalik-balik dito. Wala pang bubong akong nakikita. Pero naka-close na yung mga glass namin. So, may entryway pa naman sila sa labas. Kaya, tignan natin. Basta kasi yan yung hinihintay ko na kung paano nila i-strategihan na lagyan talaga ng bubong without yung mismong drain or yung tinatawag na alulod, 'di ba? Kasi guys, kung napapansin nyo, ito ay guhit. So, yan lang yung mismong haba ng bubong natin. And then yung pinaka-outer niya ay wala na. So, kumbaga, yung bubong hanggang dito lang sa guhit, pagka umulan, diretso lang dun sa ilalim yung magiging
tubig. Kaya naman sinasabi ko, paano yan sa ilalim? Kasi may mga doon, may mga plants na nakalagay. Sabi ko, okay lang ba yun? At eventually daw, pagka sobrang lakas, baka malunod yung mga halaman na nandun sa ibaba. So, sige, tignan natin kung anong consideration or magagawa sa part na yan. Kasi sinabi ko na yan din na kung kung pwede, lagyan ng alulod para sana safe, number one, and at the same time, tama talaga yung magiging dating niya. Kasi kung walang alulod, talagang free-flowing lang yung mismong tubig. Tama? Tama! And then mga seswang, eto pala mga ses, dahil may nag-comment din dito kung naka-open nga lang daw ito. Hindi po, kasi po ulit-ulit din namin sinasabi na magkakaroon dito ng glass. So yun yung pinaka-handrail namin dito, yun yung pinaka safe na dito para hindi nga naman naka-open kasi nakakatakot yan mga sis, di ba? So hindi ganyan lang yan siya. Sino magde-design ng ganun? So ayun lang, hindi pa nga kasi nila tapos mga sis. So katulad na lang nung glass namin, ayan na hindi matapos-tapos dahil inaantay lang din nila yung pag-fix ng mismong planks namin. So as in talagang parang entayan talaga ang mangyari dito mga seswang. So ayun, yung ibang mga glass pa namin is hindi pa tapos dahil inaantay pa yung gawa nila dito. And din namin to, ipapaayos namin yung mismong drop lights namin dyan, yung chandelier para maganda. So ayun, sana mga seswang matapos na kasi talagang wala na eh. 2 buwan na yung sinabi ng aming contractor na June, July na matuturn over pero yung isa buwan doon ay walang natupad. So wala nang maniniwala talaga sa kanila. So yung ibang mga room namin dito mga seswang is may mga nakalagay ng ganitong label. Ayan, for smart lock. Ayan, dahil naka-smart lock yung ibang mga pintuan namin dito from Kanzen. So napanood nyo naman yung mga vlogs namin na bumili kami ng mga gamit doon sa Kanzen Home. So pumunta kami sa kanilang showroom doon sa Das Marina. So excited din na maikabit kasi ang magkakabit ng mga smart lock namin dito is ang Kanzen Home. So kaya naglagay na lang sila dyan yung label. And yung ibang mga room is nag-aano na lang sila dito, grout, more on grout na lang tapos linis, and then okay na siya. Tapos ayun mga sesong, sobrang excited na kami sa papalapit na pag-turnover dito. Hindi na namin alam kung kailan. Bahala na lang talaga sila mga seswang kasi hindi na kami naniniwala sa kanila. So far, yung namin dito, mga landscaping, is tuloy-tuloy naman yung gawa. And kung makikita nyo, wala na yung ibang mga halaman doon sa labas kasi na-install na nila or nailagay na nila mismo sa dapat nilang paglagyan na pwesto dito sa aming bagong bahay. Ayan guys, kung napapansin nyo, nag-i-start na sa may harap ng bahay ang pagla-landscaping. So, nandiyan na sila sa part na yan. Kasi nga may deadline daw sila. Ang ganda nitong plants na to guys. So bababa tayo para ma-check. And ito yung sinasabi ko sa inyo na ayan ito yung canopy sa may harap na fiber cement siya. And Hardiflex is brand daw yun pala. So wala na pala yung ganun. So ang fiber cement is yan, made of fiber cement. Fiber cement. Tama. So yan ang lalagyan nila ng pinaka bubong pa likod doon. So, sana tumagal ka at huwag kang magmarka-marka dahil baka sumakit ang ating ulo dyan. So ayan mga seswang, dito naman sa harapan ng bahay, ayan dito is finally, nakalagay na din yung ibang mga halaman. So ito ay hindi pa tapos dahil fina-finalize pa nila ng aming mga magla-landscape. So ayan, pero ay nakalagay na rin dyan. And tinitignan pa rin niya, nakakamangha lang siya kasi yung gaganon siya, titignan niya, parang may kulang dito. Alam niya agad yung may kulang. Wala kaming kaalam-alam na okay na ba yan, todo na ba yan. Sila is parang hindi pa rin sila satisfied. Kami sobrang nagagandahan na, pero hindi pa pala yun yung igaganda. Kumbaga maganda na pero may igaganda pa. Ganun yung atake niya. And dito din mga seswang, ayan kumbaga nailagay na rin siya pero hindi pa siya na-fix na lagyan ng mga buhangin. Ayun, 'di ba? Pero nakikita na natin yung ganda niya, 'di ba? Pasabog mas lalo siyang kumanda, nagkaroon ng buhay yung bahay natin, ganyan. And parang lakas lang din makasyala ng mga ganitong kulay, yung black tapos yung combination ng chocolate brown, 'di ba? Ganda niya. And doon din mga seswang sobrang ganda. So kaya ipapakita namin sa inyo. So ayan 'di ba? May mga may mga pa-tree na tayo dito sa harapan. Di ba? Ang ganda nyo.
Busog. So, pwede ka na mag-house tour. So, tara na. Welcome to our humble abode. So, pisa na natin mag-house tour. Yes, hindi pa tapos. Ayan, di ba? Kuya, kung makikita nyo, ang ganda niya. Anong halaman ito, mga sis? Comment down below. Pero kasi mga sis, para siyang pine tree. So, sabi din nagla-landscape sa amin kapag medyo umano na daw siya, yung dumami na yung kanyang bunga, is dun daw siya kailangang itrim. So, alam mo yan. Magtitrim. Bumili ka ng pang-trim, tayo ang magtitrim talaga. Ayan, ititrim natin para ma-maintain yung ganda ng ating halaman dito sa harapan. Di ba mas lalo siyang nagkaroon, parang nag-level up yung bahay natin. Mas naging premium siya. Premium, oo, kasi masasabing premium kay Maharlika na siya, pero August na, hindi pa rin siya tapos. Di ba? And andito din is talagang tulong-tulong na sila. Ayan, sa paglalagay. Di ba? Ang ganda ng combination ng ganoon. Yung may pagka-yellow-yellow. Di ba? Kuya, anong halaman po ito? Chiflera. 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 Ay, marunong ka pala magluto, Chiflera, ha? Cheres. So, ganito siya mga seswang na inilalagay. So, para na siyang nakapaso. Tapos, dun siya nilulubog. Di ba? Thumbnail. Di ba? Ay, dali natin to sa bahay. Ay, baka mabungal na. Kasi sakto lang din yung piraso nito dito. Kumbaga nabilang na mismo ng aming nagla-landscape. So kaya naman kung gusto nyo magpa-landscape sa bahay nyo, sa garden nyo, sa resort nyo, kontakin nyo na ang nagla-landscape sa amin. So ayan nandiyan kanilang Facebook page. So pwede nyo yung kontakin, mag-message na kayo, gamitin yung aming clock code na Jessica Absalon Club and JK Agoda. Ay, hindi ka magta-travel agad kasi meron pa tayong pinapaayos. Di pa siya tapos. Tsaka meron din siyang bilang. Gusto mo yun? Baka siguro pag tayo naglagay yan, kung ano-ano na lang yung mailagay natin talaga dyan. And also guys, kung napapansin nyo yung ating adobe blocks dito, ayan. Naanuhan na rin siya. Parang nalagyan na rin siya ng Acrytex. Kaya nabuhay siya. Compare mo dito guys, yan sa taas. Ito ay hindi pa. Ito ay na-Acrytex na niya. And ito din. So, papansin nyo yung difference ng dalawang na to. Itong aspect na to. Light pa, ito medyo nabuhay na dahil nga sa pinahid na Acrytex. So, ganyan din yung mangyayari guys dun sa may pool area na kagaya ng ganito. Ayan, so medyo magda-darken siya pag nalagyan na siya ng Acrytex. So, ito, kunwari ito, at saka yun, di ba? So, mas light. So, kumbaga mas magda-darken siya pag meron ng Acrytex. Di ba? Ang ganda ng kanyang itsura. So, ayan. Hello daw mga ka-vlog, oh. Ha? Halaman. Pero kailan tayo mag-turnover? Malapit na. Malapit na pero malayo pa. So, ayan. Si Chef. Si Chef yan eh. Chef yan dito guys eh. Sasarap ng mga niluluto niyan. Kaya kung gusto nyong mag-hire ng chef sa construction or kahit saan, i-hire nyo yan si Kuya. Taga Pampanga nga lang.